Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Santiago, Kapitulo 2. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan, at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong itangi ang may suot na damit na maganda, at inyong sabihin, "Maupo ka rito sa dakong mabuti," at sa dukha ay inyong sabihin, "Tumayo ka riyan," o "Maupo ka sa ibaba ng aking tuntungan." Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Ngunit inyong niwalang puri ang dukha. Hindi baga kayo'y pinahihirapan ng mayayaman at sila rin ang kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y itinatawag? Gayunman kung inyong ganapin ang kautosang hari ayon sa kasulatan, "Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili," ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, "Huwag kang mangalunya," ay nagsabi naman, "Huwag kang pumatay." Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, "Magsiyaon kayong payapa," kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang dito? Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, "Ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa." Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Datapwat, ibig mo bagang maalaman, o taong walang kabuluhan, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana?
Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, "At si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katuwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos." Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay.